hindi ko makita yung ponytail ko. Yung pamponi ko. So, gloves. Kasi ano to, elastic. Pony lang ako. Diba? Grabe. Hindi ko makita eh. Aga kong gumising. Nagising ako anong oras ba? 4 o'clock. Yan. Ito yung ipang tatali ko. Grabe. Teka, hindi na ako sanay nung hindi na ako sanay nung hindi nakatali yung buhok. Kasi ang pakiramdam ko, parang mabigat yung ulo ko pagka yung nakalugay ba. Kaya gusto ko yung parang may banat mode. Diba? Grabe. Ayan. Ay, nako. Ang hirap ng buhay, no? Today, May 2nd, dito sa Illinois, USA. Friday, morning. Tapos, bukas, May 3rd. Aalis na ako dito. Ang lungkot ko. This coming May 6, yung pasyente ko, ililipat na ng facility. Open na yung place na kinuha nila para ilipat siya. Ayaw niya. Kaya lang, desisyon niya ng mga anak. Kaya nga sabi ko nga sa inyo dati, nagdi-disagree ako doon sa style ng mga ibang lahi dito. Na pag tumanda na yung nanay, ililipat nila sa isang place na mas maliit. Kasi una-una yung nanay, na biyuda na, namatay na yung tatay, na silang dalawa lang yung magkasama dito sa bahay. Tapos, nakita nila yung expenses, yung taxes, ang mga kuryente, yung maintenance, nakita nila. Plus yung ako, yung caregivers na dapat bayaran. Tingnan nyo, no? Kanina depressed ako Depressed na depressed talaga ako. Pero ngayon, I can smile na naman. Kasi naka-live na naman ako. Kaya nga sabi ko itong platform na to, nagsisilbing tagatanggal ng depressions, ng stress, ng problema, pansamantala ng mga OFW sa ibang lugar. So, ngayon, nagkagayak na ako ng mga babaonin ko tomorrow kasi ayoko naman yung meron akong training na pupuntahan, walang pagkain kasi walang pakain doon Unlike dito, na-condition ko sila na papakainin nila ako. Yung training ko doon, wala pa kaming kung makakapasa ako sa training o hindi. Pero ang training dito sa Amerika may bayad. Yun ang maganda. Hindi katulad sa ibang lugar, yung training walang bayad. Kasi magbabayad yung kukuha sa'yo para sa training, yun ang hindi mo babayaran. Pero dito, ite-train ka nila mismo, tapos may bayad. Diba? Pero yung kukunin nilang trainer mo, may bayad din. Kaya doble yung gastos nila. I don't know kung how many days yung magiging training, pero ang importante, meron na akong papasukan, kaya lang kailangan maipasa ko yung training. Kasi nandun yung observation period kung kaya ko yung trabaho. Hoping na kaya ko yung trabaho. Now, eto, yung pasyente ko malungkot na siya. Nadaig ako nito. Ako, tamad akong maligo. Pero hindi ko kayang hindi maligo ng 2 linggo. Ito, simula nung dumating ako, January 26, sa loob ng 3 buwan, kahapon, saktong lampas na sa 3 buwan, na-shampoo ko yung ulo. sabi nung kapatid ko, nadaig ka yan. Oo ka ako, daig ka ako nito. Sabi ko. Kasi maginaw dito. Ngayon, para siyang nilalagnat. Kasi kahapon ng hapon ko sinyampoo yung buhok. Mga 3:00 ng hapon. Sabi niya kagabi, may fever daw siya. Ngayon, basta may pakiramdam. Ulo pa lang yun. Nakakatawa ko minsan. Pero malungkot siya talaga. Ako malungkot ako Depressed nga ako Kaya bigla nag-live ako Naglalaga ako ng itlog.
Yun ang ulam ko ngayon. Kasi babaunin ko yung iba tomorrow sa training. Yung mga pagkain na binili nila sa akin, tinipid ko. Para ako, babaunin ko yung iba. Ganun, magagaya ka talaga para hindi na dagdag gastos pa. Kasi yung training, hindi mo alam kung magkano ibabayad sa iyo eh. Tapos mamamasahe ka papunta doon ang layo. So dapat medyo may preparasyon. Ganun naman, di ba? You need to prepare para sa bukas. Kasi yung bukas, hindi mo alam eh. Kaya kailangan may baon ka sa pagpunta doon sa bukas, di ba? Ganon din yung sa buhay ng tao. Paano mo nga bang masasabi na yung mali ng isang tao, paano mo siya matutulungan kung nakikita mo nang may maling ginagawa yung isang tao, di ba? Nag-uugat lang naman yan doon sa preparation eh. Alam ng tao ano yung dapat niyang gawin kinabukasan, pero hindi siya nagbabalance ng time, hindi siya nagpe-prepare. So, ang akin, alam mo na merong gawain o merong kang pupuntahan bukas, you need to prepare today and tonight. Di ba? Para magampanan mo yung dapat mong gawin tomorrow. Para sa bukas. Kasi, yung tomorrow mo, yun yung hope mo eh. Yun yung future mo eh. Di ba? Ngayon, kung hindi ka magpe-prepare for your future na mga gagawin mo para sa kinabukasan talaga, hindi mo lang, kundi ng buong mong pamilya, wala kang preparation, sino ang magre-remind sa'yo that you need to prepare for the future? In my case, sa kaso ko, abandoned wife ako eh. Yan, binobroadcast ko yan. Proud na nga ako ngayon na abandoned wife. Bakit? Kasi, ang naging, halos walang difference eh. Noon, may kasama akong husband. Hindi kami broken marriage. Hindi kami broken family. Pero, it feels like, parang mag-isa ko lang din nun eh. Kasi mag-isa kong gumugusar, mag-isa ko nag-iisip, paano yung pagkain bukas, paano yung pangmatrikulan ng anak bukas, parang ganun, di ba? Now, mag-isa pa rin ako, pero ang maganda, nandito na nga ako sa Amerika. Kahit papano, nakakakita na ako ng pagkakakitaan na maganda. Kaya lang, minsan hindi mapalad kasi walang trabaho, ganun talaga. Yung ibang tao na nangangailangan ng pagtingin o ng attention mo, kailangan ibigay mo. Kahit kung minsan parang ayaw mo o ayaw niya dun sa ginagawa mo, hindi ba? In my case, kasi ala ng tatay yung mga anak ko. Ever since, ako talaga yung humuhubog sa mga anak ko eh. Ang alam ko, nahubog kong maayos yung mga anak ko. Kaya lang, kung minsan, dahil nagkaroon ng brokenness, nagkaroon ng broken marriage, tapos during the process, para magkaroon ng conclusion o finality, yung broken marriage ko, nagkaroon na yun ng side effect doon sa mga anak ko. Some of my children, naging rebellious. Naging rebellious sila. O maybe all of them. Or siguro hindi. Pero all I can say is merong rebellion kahit hindi exposed, di ba? Oh, hi Ate Rose, thank you for watching, di ba? Ngayon, yung senaryo ko ngayon, I am the only one na nagtataguyod talaga sa family ko. Kasi, yung tatay ng mga anak ko, itinataguyod niya ngayon yung kabit niya sa kayong dalawa nilang anak. Na nung kami, hindi niya kami tinaguyod. Andun lang siya bilang asawa, tsaka bilang tatay. Yun lang. Tapos siguro masasabi ko na meron kaming kasama na kahit winawalang hiya ako ng mga tao, hindi siya kumikibo. Wala siyang ginagawa. Wala talaga. Nothing at all. Kaya nga nasana yung mga taong bungabong sa pangkakawawa sa akin, sa pang-aape. Kasi even though
he was there. He remained silent. Siguro, it's part nung relationship namin na kasi ako lang naman yung tinitira, siya hindi. So, silent siya kasi ako yung tinitira. So, ako yung nagsasabi, ano kaya gagawin ko, kung ako hihingi ng tulong. That's all I can say at saka I can do noon. Kung hindi mag-isip, pero walang tumutulong. Even yung tatay ko, hindi ako sinaklolohan. Yung nanay ko, to the rescue siya, pero most of the time nasa Amerika na yung nanay ko eh. Yung time naman na nasa Philippines ang tatay ko, humingi ba ako ng tulong noon? More on hindi. Kasi yung feeling ko, hindi naman ako mahal ng tatay ko talaga. O, diba? Naisasabi ko to, that's kasi yun yung totoo. People were asking, asan yung tatay mo? Diba? They were asking, bakit hindi pinipigil yung kapatid mo sa panggugulo sa'yo? That's it. Diba? Yun. Pero my mother, our mom, tried, nagsikap siya na pigilin. Pero, walang nagawa. But, yung last minute ng life ng nanay ko, she made a document. Yun yung nagsalba sa akin. Yun yung declarations na wala akong alam, walang alam yung ibang kapatid ko. Ang may alam lang, yung taong involved doon sa dokumentong ginawa ng nanay namin. Nahawak ko ngayon. Kaya medyo nagkaroon ng katahimikan yung posisyon ko doon sa lupa na tinitiran ko, na tinitirikan ang bahay ko. Yun yung totoong reasons doon. Bili yung nanay ko sa akin, puro oral, puro boka. Ang sabi ko, ma, hindi ko kayang i-relay yan sa kanila. Ang suggestion ko, put yung lahat ng sinasabi mo, put it in writing. Kasi, pag ginawan mo yan ng documents, pag sinulat mo yan, hindi na akong sasabihin. The document will speak for itself. And she did. She made a document na lumilitaw na parang last will. Diba? Parang naging last will ng nanay ko yon na nagsalba sa akin at sa mga anak ko. Uy, Lloyda Villanueva, Viva, thank you for watching. Sometimes, hi Lloyda, okay, basta rin, di ba? Sometimes, yung last resort, yung last solution, nangyayari bago yung huling hininga. Hindi naman totally ganon, kundi ba, yung nanay ko, there was a time na nagpunta ng New York yung mga kapatid ko, the whole family, and no one will stay with my mom. So, they have decided na ako yung kunin. So, I stayed with my mom sa bahay niya, kasama yung tatay ko, ako for 5 days. During those days, nagkaroon kami ng bonding ng nanay ko. Tinatanong niya ako, bakit ginaganon ka ng mga tao? Bakit pinagtutulungan ka ng mga politiko? Bakit pati yung kapatid mo sumasaw-saw? Yung ganun na yung mga sinasabi niya. O baka naman, sabi ko, ma, baka naman ang nag-umpisa yung kapatid ko, tapos nakakita ng leeway space yung politiko. So, sumausaw yung politiko. Hindi kaya ganon? Ang sumausaw ay yung politiko kasi yung politiko, kargado rin ng something against me. Parang ganon yung sinabi ko sa kanya, baka nga ganon. Diba? Sabi ko sa'yo. Tapos, marami kami na pag-uusapan. Ngayon, ang sabi ng nanay ko, ano kaya anak ang maitutulong ko sa'yo? Kasi, ginawa ko ng lahat. Pero, hindi ko napigil. Sabi ko sa kanya,
Ganun talaga. Tapos bilin siya ng bilin sa akin, alam ko, mamamatay na siya in a couple of weeks, maybe 2 months, ganun no? Kasi cancer nga malalang malala na yung cancer niya. So, pati yung pagsasalita niya, nahihirapan siya. Even sa pagsulat. Kaya pag sumusulat siya, halimbawa, ito yung ballpen, susulat siya, para hindi bumalik pataas yung ballpen, I tried na ganito, tapos nagsusulat siya. Tapos, sulat. Hindi dito dito. Kasi gumaganon Gumaganon yung So, I need to control the pen. Dito sa taas. It's a big expose. It was a big expose. Yung kanyang last letters na talagang parang bombang sumabog sa lahat nung inilabas ko na. Then, they stopped. Sabi ko nga, busitin niyo pa ako, dadaling ko to sa korte. Nakakahiya kayo. Nakakahiya tayo. Pero una akong nakakahiya kasi una niyong sinira yung pagkatao ko. Di ba? So, Roda Serna, thank you for watching, Roda. So, yung document na yon, hawak ko. Pinaxerox ko. Pinadalan ko lahat. Lahat ng person involved. Kung pwede nga pati kayo, padalang ko lang. Diba? Why? Buhay pa ako, inililibing nyo na ako. Diba? Oh. Yung galit nyo sa akin, pareho ng galit ng kabet ng asawa ko. Kasi buhay pa ako, inaangkin na niya yung akin. Kabets, buhay pa ako. Buhay pa ako, kabets. Hindi ka pa pwedeng maghari-harian sa bahay ko. Diba? Meron niya akong kilala kabit lang siya dati. Ngayon, namatay na nga yung matandang babae. Ngayon, kasal na sila nung lalaki, kasi patay na yung babae, pero hindi pa rin siya nagpupunta doon sa bahay ng babae. Di ba? Ikaw, kabets, buhay pa ako, nagpupunta ka at nagbababad ka sa bahay ko. Gaga ka. Di ba? Teka, tingnan ko nga yung itlog. Pakita ko sa inyo niluluto kong itlog. Ayan. Ayan, yung niluluto kong itlog. Di ba? Babaunin ko yung iba. Kakainin ko ngayon yung isa. Di ba ganun You need to prepare. Di ba? So, siguro, hindi ako nagkaroon ng preparation during those days. Ang nangyari lang doon, sabi ko, ma, hindi ko talaga matatandaan. I don't have any bad intentions for those letters. Ang sabi ko lang, siguro mas maganda, idokumento na lang natin yan. So, wala na ako sasabihin. Bomba yung nakalagay. Isang malaking pasabog na inuumpisahan mo lang basahin, parang torture niya do sa person involved. They were, paano ba yun? Basta, nagkaroon kami ng katahimikan doon sa position ko doon sa lupa. Kaya lang, syempre, silent sila, silent ako. Di ba? Pero, one wrong move, dadaling ko yun sa husgado. I've been there since 1990. Doon nabuo yung panganay ko Yung eldest son ko, pinanganak December 9, 1990. Hindi pa ako buntes, nandun na kami. Hanggang sa, ayun, nagkaanak na ako. So, tandang-tanda ko yon. Nung bumagyo, nung July 1990, buntis na ako noon. Lumindol. Yung lindol na ang lakas-lakas, akala ko nga kung ano mangyayari sa akin, akala ko makukunan ako kasi yung tiyan ko, sa sobrang lindol, yung tumama ako sa wall, ang unang, siyempre, malaki tiyan ko, tumamang una yung tiyan ko. Parang gano'n. Akala ko makukunan ako.
So, alam na alam ko yun, 1990, nandun na ako. 1990 hanggang ngayon. Sinasabi ninyo na hindi akin yung portion kung saan nakatirik ang bahay ko. I started building my school 1996. Nakapagpatayo ako doon ng maliit na kubo. Nakapagpatayo doon ako ng, unti-unti nakapagpatayo ako ng building. Tapos sasabihin nyo, hindi akin yung lote. Maybe, hindi akin yung buong lote kasi ang laki-laki. Pero, those portions na ginamit ko, akin yun. Pero, yung munisipyo, ginulo kami. During those days, na bumalik kami, binalik ko yung mga anak ko from Manila kasi pupunta na ako ng Amerika. Pinapa-repair ko yung bahay. Tapos, habang nire-repair yung bahay, punta ako ng Amerika para may maisuporta ako sa pampagawa. Hindi ko agad na ipagawa yun, pero takot na takot yung mga anak ko kasi tira-tirahan ng sunog. Yung nilagyan, yung pinagtiran ko sa kanila. Tapos, nung medyo may pera na pinapagawa ko na, yun yung time na hindi ko alam, tumutulo pala yung yero na natira ng sunog, tumatapat do sa mukha nung bunso ko ba? Yung may kapansanan. So, pinagawa ko yon. Ginulo kami ng munisipyo doon. Tumatawag ako kasi tatawag nila ako, Mami, pinapahinto. Kinakausap ko yung tao ng munisipyo. Sabi ko, hindi ba pwede na papapalitan ko lang yung yero? Hindi po, sabi po, ihinto daw. Ang lupet, di ba? Ang lupet. Nakikiusap ako, paulit-ulit. Tapos, ihihinto. Tapos, syempre, ako nanay ipipilit ko yung yero man lang may pagawa. Bigla, dadating na naman. Kaya alam ko, na kapitbahay, yung kapitbahay mo, traidor. Sasabihin ko sa inyo sino unang-unang traidor? Yung kapitbahay mo. Kasi paano malalaman sa munisipyo na pinapaayos kay Bubong, wala namang nakakakita kasi ang taas ng gate ng school. Simple. Yung kapitbahay. Matataas yung bahay ng mga kapitbahay ko. Nakikita nila yung paligid. Nakikita nila nangyayari sa loob. Pagka pinangumpisahan ko na uling paggawa yung yero, kinabukasan may dadating na. Hindi, pinangumpisahan ko, gagawin ngayon. The next day, meron na uling makikiusap na naman ako. Hinto na. Hanggang sa nasayang na lahat. Nabulok ang kahoy, pinahinto na ipagawa, ganon ako ginulo ng mga politiko sa bayan ng Bungabon. Masyado kayong malupit sa akin. Nasunugan na ako. Una, iniwan ako ng asawa ko, nagsaya kayo. Nasunugan ako, mas nag-enjoy kayo. Pinarepair ko lang yung yero ng bahay ko, pinanggigilan nyo ng todo, pati mga anak ko. Wala kayong puso Diba? Wala kayong puso. Diba? Kaya yung nanay ko, buhay pa ba yung nanay ko nung pinapaayos ko yan? Patay na yung nanay ko. Patay na siya. Kasi ang sabi lang niya, sana anak, maayos yung buhay mo. So, nung mga dumaang mga panahon, ang dami kong nilapitan. Tulungan mo naman ako ate, kaibigan mo naman si kuya, ganito ganyan. Ano sabi ni ate? Jeng, sagot walang magagawa. Siguro Jeng, only God can help you. Yun na yung, diba? So wala. Ito ko ngayon. Nagsasalita. Nung palang time na yun, hindi pa pala nagagawa yung document. Kasi kung nagawa na yung document, ipapalag ko lang yung document, wala pa pala yung document. At nung nanggugulo sila pala, buhay pa yung nanay ko. Kasi that was, 2019 lang Oo. That was year 2019. I came here permanently 2018, but I was here 2014. Nagbalik lang ako, nagbalik-balik lang. Nagpunta, umuwi, tapos nagbalik ulit, tapos umuwi, ganun lang. That was 2019.
My mother died during COVID, parang 2021 when our mom died. Yun, oo, siguro, yun nga, oo, tama, buhay pa siya noon. So, ang sabi ng nanay ko, bakit nila ikaw payagan gumawa, palagyan ng yero, man lang yung tumutulo sa mukha ng anak mo? Hindi ko alam. Sino may gagagawa? Yung anak mo. Nagkaisa sila. Nagkita-kita sila. Tingnan ko na nga ito. Para baka ma-over yung luto ng ano ko. Pero hindi, konti pa. So, pag pinagtagni-tagni mo, para talagang, ang pinanggagalingan lang talaga ay inggit. Galit. Diba? O siguro jealousy. Diba? Ngayon, tahimik sila, tahimik ako. Bakit ako maingay? Kasi, ginugulo ko nung kabets. Sabi ko nga doon sa kabets, tahimik ako, dapat tumahimik ka. Kasi, tahimik ako eh. Pero dahil ginugulo mo, nung katahimikan ko, at masyado kang mapapel, nakabit ka, o edi magkukwento ako sa mga kawalang hiyaan mong ginagawa sa buhay ko. Samantalang hinayaan ko na nga kayo eh, di ba? No? Oh, Ranel Aguilar, thank you for watching, classmate. Esther Pabionar Cairel, thank you for watching, classmate. O, di ba? Yung nangyayari sa amin ngayon ng mga anak ko, struggle. Bakit struggle? Kasi, dahil hiwalay na kami nung tatay nila at merong kabit na entra ng entra, ang tangi kong hiling, sana wag naman kayong makipagmabutihan sa kabit kasi buhay pa ako, diba? Or siguro pwede pero wag pupunta sa bahay nila, diba? And tapos wag din pupunta sa bahay ko yung tang kabit na yan. Diba? Oh, diba? Yun lang eh. Respetuhin niyo naman ako kasi buhay pa ako. Hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, may kilala ako. Patay na yung legal wife. Pero hindi ko siya nakitang pumunta sa bahay ng legal wife. Na ngayon, wife na siya. Legally. Siya nakita. Hard for me yung scenario na yon, pero ganun talaga. Then time will come kung sino man yung unang mamamatay sa amin. Oh, magay ba kamatayan na eh. No. Kasi doon naman tayo pupunta lahat eh. Siguro yun yung destiny, yun yung fate, F-A-T-E, na talagang mangyayari sa'yo. Pero for now, can you please have just yung maliit na respeto lang? Dahil hindi ako naging masamang asawa, hindi ako naging masamang ina. Just, konting respeto. Mga putang na nyo. Hindi ako pala mura, pero naging ganito ako, hindi ba? Because dinadamage nyo ako ng gusto. You're hurting my feelings, hindi ba? Luto na? Hindi pa? Konti pa? Hindi. Yung position ko, hindi ko alam kung saan ko ipupwesto. Yung stand ko, hindi ko alam saan ako nakatayo. The only thing na alam ko, I need to survive for a living. Kasi, yun yung dapat kong gawin for myself, not for others. Pero dahil hindi ko kayang tiisin, I need to survive for myself and for my family. Kahit lagi akong nasasaktan. Hindi lahat ng anak natin tayo mahal.
Naaalala ko lang, siguro, sisisihin ko ba yung nanay ko? Kasi ang natatandaan ko, lagi akong umaalis ng bahay. Bit-bit ko yung 2 anak ko. Tapos yung panganay ko naiiwan sa tatay kasi sabi niya, maiwan ako kay daddy kasi wala siyang kasama. Tapos pag nalaman ng nanay ko yun, sasabihin ng nanay ko, anak, umuwi ka na kasi naiwan yung isa mong anak. Pero siguro kung sumama na sa akin yung panganay ko nun, baka iba yung buhay ko ngayon. Sisisihin ko ba yung nanay ko? Kasi every time na aalis ako noon, ibinabalik niya ako. Nakikiusap siya, huwag mong iwan yung isa. Pero sabi ko sa kanya, ayaw sumama sa akin eh. Kawawa daw yung daddy nila. Diba? Yun yung life ko noon. Kasi niisip ko bakit hindi ko hiniwalayan noon pa, naalala ko na ngayon? Kasi there were times na nagmumuni-muni ako talaga. Ano yung life ko ba kung agad ako humiwalay? Diba? Tapos nung ending na, nung eto na ako, nagulat na yung nanay ko, sabi niya, anak, ba't di ka nagsabi? Nakalimutan ko sabihin sa kanya, di ba, iniiwan ko na yan noon, ibinabalik mo ako. Nakalimutan ko sabihin sa nanay ko yon. Pero, no regrets na siguro for that part. Pero, in this point of time, nagsisisi ba ako? Yes. Ang dami kong pinagsisisihan. Ang dami kong pinagsisisihan. Dahil I wasn't that strong enough to fight for my rights, to fight for myself. Kasi, sobra akong mabait. Minamahal ko lahat. Pero nakalimutan ko. Mahalin yung sarili ko. Ngayon, mahal ko pa rin ang lahat. Tapos pinapaalala nila sa akin, why don't you try to love yourself first? Kasi wala namang nagmamahal sa'yo talaga. Hindi mo ba napapansin? Everybody is using you. Kaya napaka-vulnerable mo na. Bila sa akin. Now, these past few days, upon seeing my client, pinagmamasdan ko siya, tinitignan ko siya, malungkot siya, para siyang mababaliw. Kasi sabi niya, ito daw bahay na to, 55 years siya dito. Tapos, dahil namatay ni asawa niya, gusto niya dito siya mamatay, pero tinatanggal siya dito ng mga anak niya kasi bininta na. Ang sabi ko sa kanya, merong reason, yung mga anak mo, bakit ka tinanggal dito? Tapos gusto niya akong makakwentuhan, iiyakan niya ako, dadaingan niya ako, pero una nakikinig ako pero bumibigat lalo yung dibdib ko kasi bumibigat yung sitwasyon ko. Na nakikarried away ako sa istorya niya kasi ako din, mag-isa lang, pareho kaming dalawa. Hindi ba? Off na natin. Okay na yung itlog. Diba? So, tomorrow morning, alis na ako dito. Ayoko siyang lapitan lagi. Kasi, sabi ko nga, once I entered and once I accepted the job, pagpasok ko sa bahay ng pasyente, dahil wala naman akong family dito, family ko sila. Tinitreat ko sila as family. Kasi sila yung kasama ko araw-araw, araw-gabi. Malungkot siya. Malungkot ako. Ang nakakatawa lang sa nangyari dito, kahapon may dumating ditong neighbor, kapitbahay.
Sabi niya, hanggang kailan daw ako dito? I will be staying here up to tomorrow, up to Saturday morning. Tapos alis na ako, May 3rd. Sabi niya, pwede daw bang makahingi uli? Kasi nagpapamigay ako ng calling card. Sabi niya, can I have another card? Why? I have given you. No, I will give sa neighborhood, sabi niya, para meron na kaming kilala na caregiver na tulad mo, na if in case mga ilangan kami, we will call you, di ba? Ang sarap, di ba? Kasi kinukwento nila ako dito. Ay sinasabi nila kasi close dito ang neighborhood magkakapitbahay, magkaka-close. There are reasons bakit things happen, di ba? Dito sa buhay ko, dahil ako yung nakatutok sa mga anak ko, kung ano man yung dapat i-correct in my family, kinokorek ko. Ayokong mangyari sa kanila yung nangyari sa akin na nung sirang-sira na talaga yung marriage ko at naghiwalay at pinalayas ko na nung nahuli ko talaga. Ito na naman ako. Pinalayas ko. Hindi ako iniwan. Pero sige, iniwan. Di ba? Pinalayas ko. Tapos sabi ko sa nanay ko, ano nangyari? Pinalayas ko, nahuli ko ano plano mo? Ito, umiyak ako. Gusto mo magkabalikan pa? Hindi na. Parang gano'n na yung istorya ko noon Kaya lang, it's not easy to accept. So pagka nakakita ako ng puno, hahanap ako ng lubid, magbibigti ako. Kasi nahihiya ako na malaman ng bayan ko, ng Bungabong Nueva Ecija, na wala na, sira na yung married life. Diba? Tagal kong tinago, tagal kong nagtiis. Kaya, yung nangyayari sa family ko, hanggang may kukorek ko, kinokorek ko To the point nga na, yung ginhawa, kung kailangang bawasan, babawasan ko. Diba? Hindi perfect kaming mag-ina. Meron kaming troubles, meron kaming trials, meron kaming kaguluhan within us. Pero I tried na suhituhin, ano dapat suhituhin, tapos sinisikap kong i-correct yung dapat i-correct. Kaya lang ang nagiging problema ko, minsan, nagkakaroon ng bias, yung pag-e-echo, yung pagkukwento, doon ako galit Sabi ko, para makorek ang isang mistakes, sabihin yung totoo. Kasi how can you be able to correct yung mistakes kung another mistakes yung ilalagay mo instead of correcting? Parang fake news. Sabi ni Attorney Claire Castro, yung tagapagsalita ni PBBM, fake news daw yung sinasabi ng mga vloggers kasi nagko-comment din ako doon like me. Sabi ko, anong fake news? We were just reacting to what you're saying na fake talaga, hindi totoo, against the Dutertes. Tapos sabi ni Banat ba, yung isang vlogger din, sabi niya, kasi tinanong siya, nung tagapagsalita ni PBBM, Banat ba, paano mo maiko-correct yung fake news? Simple, Attorney Claire Castro. Yung fake news, tapatan mo yung katotohanan, makokorek yan. So yun, tama, di ba? Paano mo makokorek yung fake news kung hindi mo sasabihin yung totoo? Ang makapag-correct sa fake news, ilantad mo yung totoo, kung may dokumento ka, ilabas mo. Di ba? Yun. Fake news. Nung ginugulo kami ng munisipyo ng Bungabong Nueva Ecija, dahil meron daw sulat doon na dumating na hindi akin yung kinatitirikan ng bahay ko. Wala pang dokumento noon yung nanay ko. Pero ngayon, gumawa na ng dokumento yung nanay ko na akin yung posisyon ko. Akin yung lugar ko. At sinabi niya kung ano ang dapat gawin. At sinabi niya kung ano-ano at reso-reso. Simple lang ay sinagot ko Magkakaroon kayo ng right dyan kung susundin natin yung nakalagay sa dokumento.
Kasi hinahabol nila ang rights. Kasi daw sinolo ko. Kasi napwesto ako sa harapan. Yung likod, wala pa. Sabi ko sa kanila, gawin natin yung nakalagay sa dokumento na isinulat ng nanay natin, magkakaroon kayo ng karapatan dito. Pero, hindi pwede na nagbayad ako ng utang, hindi kayo magbabayad ng utang. Naidokumento lahat eh. Diba? So, just to be fair, I'm not saying this para siraan ng kung sino. I'm saying the truth. Sabi nga, para ka ma-set free, sabihin mo yung totoo. It's all about money. It's all about money. Yun lang naman eh. Diba? Meron kang property. Bakit interesado sila sa property mo? Kasi gusto nilang magkapera. Gusto nila ibenta yung property. Diba? Ganun lang yun. It's all about money. It's all about pera. Yun lang. Diba? Pero since I don't have any properties anymore, kasi makakapunta kami noon ng lupa. Pag nagipit ako, sasangla ako sa bangko, pambayad sa matrikula ng mga anak ko, panggastos ko dun sa iba. Tapos, huhulugan ko yon, hindi ko makakayang hulugan, naririmata. Yun ang buhay ko. Hindi nyo alam yun. Hindi nyo alam na ako, pag hindi ko mahig, walang matutuka. Hindi nyo alam ang buhay ko na pag hindi ako nagsipag, mamamatay kami sa gutom. Kasi ako yung provider. Ako yung financer. Hindi ko alam yan. Ang alam nyo lang, galit kayo sa akin. Kasi kahit papano, may napatunayan ako sa bayan ng Bungabong. Dahil yung eskwelahang itinayo ko, tumutulong sa mahihirap. Naglibre ako ng matrikula. Galit na galit kayo doon. Lalo itong kumpare at mga kumpare ko na may tindahan dyan sa kanto, tinulungan mo na, pinagkantin mo sa eskwelahan mo, siniraan ka pa. O, di syempre, rumesbak ako, naipakulong ko siya, hindi ba? Ikalat ka bang lukaret hindi ba? Sino daw ba nagtayo ng negosyo, tapos maglilibre? O, di lukaret daw ako, di pinatunayan ko na hindi ba? Nakakuha ako ng isang bata na tumistigo na estudyante ko, pinayagan ng nanay, di nakulong siya. Pero swerte pa rin siya. Isang araw lang siya nakulong eh. Pero nagre-report siya doon sa kulungan. Di ba? Nakakatawa lang. Kasi, ba't kailangang pagalit kayo doon sa taong nagsisikap lang mabuhay? Diba? Bakit kailangang pumunta ako dito sa social media para ipagtanggol yung sarili ko? Nakakalungkot, diba? Now, bakit hindi ako bumibitiw sa social media? To the point na sabi nung isang online na gusto kong salihan, na gagawa daw ako ng ibang account. Yun ang hindi ko nagustuhan. Pinagmamasdan ko ngayon. Kasi, dapat daw, hindi kasama doon sa account ko, dito sa social media, yung personal doon sa business. Dapat daw hiwalay. Umalma ako doon. Bakit ako gagawa ng hiwalay kung kaya kong patunayan dito sa personal kong account? Nalalago ako dahil nag-online business ako, dahil sumali ako sa online business nila, hindi ba? Hindi ko nakikita yung logic doon. Nagkokontrahan kami nun. Tapos hindi na niya ako kinokontak ngayon. Tahimik ako. Kasi pinag-aaralan ko lahat. Diba? Nakakapagod. Nakakapagod ang life. Nakakapagod. Hindi niyo ako kilala. Ang alam niyo lang, ito itsura ko. Ang alam niyo lang, ako yung may-ari ng John Marcos Special Montessori School noon, na kung ano-ano pinamamalita ninyo, pero bakit hindi nyo kausapin yung mga bata na nandun? Bakit ang kinakausap nyo, yung mga magulang na hindi tumutupad doon sa reglamento ng paaralan, na pagka bayaran na ng matrikula, makikiusap, pagbibigyan ko, 3, 4, 5, tapos pagdating ng pang-anim, sabi ng mga teachers ko, Ma'am Jeng, ubos na po yung pera nyo sa kakaabono sa sweldo namin. Ipatupad nyo na po yung dapat ipatupad. Pag ipinatupad, ayun, nagwawala na sila. Diba? Pero,
Mali ba ako dun? Na tinulungan ko na kayo? Pero hindi naman pwedeng libre ang miscellaneous, ang libro, ang PE uniform. Diba? Kahit yung bukal ng tubig, natutuyo din kung minsan pag tag-araw, hindi ba? Nawawala ng laman yung bukal. Maghihintay ka pa uli ng konting pag-ulan para lumitaw uli yung tubig sa bukal, hindi ba? Ako pa na solo flight na lumalaban, hindi ba? Nakakalungkot lang, di ba? Nakakalungkot lang. Ito yung nakikita nyong mukha. Ito yung nakikita nyong Jen. Ito yung nakikita nyong nandoon, di ba? Ito na ako ngayon. Ito na ako ngayon sa Facebook, sa YouTube, di ba? Nagugulat nga ako kung minsan nagre-reels ako, nagsho-short video. Pagka nandun ako sa reels, bigla lilitaw ako, nagugulat akong ganyan, tinatanggal ko Sabi ko, shit, sabi ko, ito na ako na naman, o diba? Kasi po, ang Facebook at saka ang YouTube, pagka madalas ka na ng mga nag-post, matagal o obserbahan kanila kung consistent ka. I'm trying to be consistent. Pinipilit ko. Kasi nakikita ko na yung mukha ko na naman. Nagugulat lang ako, tapos tawa ko ng tawa. Yun lang, ang babaw ko, diba? Sumasaya ako. Ayaw niyo yun. Ayaw niyo akong maging masaya, diba? Ngayon, lalabanan ko kayo doon. Kasi sumasaya ako. Pipilitin ko mag-video, di ba? Ayaw niyo yun eh. Di ba? Dahil ayaw niyo yun, in my own simplest way, nakakaganti ako kasi ayaw niyo yun. Yung mga detractors ko, di ba? Simple, di ba? Di ko kaya kailangan siraan. Sasabihin ko lang, merong politiko na kumakandidato ngayon. Alam niyo ba? Dinuran ako niyan eh. Di ba? Ano yan? Oh, Jocelyn Jovenes to eh. Di ba, Jocelyn? Thank you for watching. Di ba? Sana yung mga anak ko, ma-guide kong mabuti. Though, yung strict guidance is painful. Masakit sa part ko. Masakit sa part nila. Pero, kailangan maging strict. Yung isang nag-guide para maitama yung maling nakasanayan. Whatever na mangyayari sa hinaharap, yun ay resulta ng present mong ginagawa. Hello, Jocelyn. Hi. Thank you for joining. O, diba? Annalyn Concepcion. Uy, hello. Thank you for watching. Yung decision mo ngayon, nag-decision ka ngayon ng mahirap mong desisyon kasi matapos mo itong pag-aralan at busisiin, ang iniisip mo, baka maganda yung maging result bukas. Sometimes, kailangan mo talaga maghigpit. Kahit masakit. Kailangan mong bawasan yung ginhawa. Dahil, yun marahil yung gigising doon sa natutulog o nagtutulog-tulugan. Diba? Kung magdidesisyon ng isang tao na magiging masakit para sa iba, tiisin lang. Kasi, yun yung tama. Minsan, kailangan mo talagang balansehin ang lahat. Hindi dahil para sila pahirapan, kung hindi para sila magising sa katotohanan. They need to learn para makasurvive, not for today, but for tomorrow. Hindi pwede na bara-barabay lang. Okay lang yan. Pagbabago rin yan. Hindi ganun.
Hi ma'am, still remember me po? Oo naman, Annalyn. Oo. Asan ka na ba? Kumusta ka na? Diba? Oo, naalala kita. Ikaw pa, di ba? Thank you ha. For remembering John Marco Special Montessori School, o di ba? John Marco School ka lang ba? John Marco Special School ka lang ba nun? O John Marco Special Montessori School na nun? Helen Aquino Manuel, hi, thank you for watching. Di ba? Life, kahit hard, dapat sige lang. Di ba? Yung buhay ng mga Pilipino dito sa Amerika, pareho ko ring sasabihin buhay sa Philippines. Ang pagkakaiba lang, talaga yung currency, yung palit mataas. Pero kung yung palit ng pera natin sa Pilipinas ay tataas, yung kung paano ito imamanyobra ng government, wala nang magka-abroad. Kasi ako, sabi ko nga, every day, every end of the day, ang sinasabi ko, one day, uuwi ako ng Philippines eh. Magka-garden na lang ako one day. Bakit? Dito sa abroad, kung hindi ka gagalaw, hindi ka kikilos, hindi tulad sa Philippines na magaan ang buhay. Dito, pag tumira ka sa isang kaanak mo, hindi pwedeng forever. Hindi ganon. Hindi katulad sa Philippines. Yan. Kaya sabi ko nga, pag nag-retire ako, kakayakan ko yung retirement. Gusto ko meron man lang akong magiging hanap buhay pag nag-retire to support myself. Kasi mag-isa nga ako di ba? Hindi ako dependent sa mga anak ko even now. Hindi ako dependent talaga. They offer, pero I decline kasi sabi ko nga, as long as I can be able to work, gagalaw ako. And even hindi ko na kayang magtrabaho, at least meron akong pagkakakitaan. Diba? Hard ang buhay dito sa Amerika. Mataas lang talaga ang currency. Special school pa lang, diba? John Marco Special School. Okay naman po, ma'am. But not teaching po. Ay, bakit? Hindi ko, ma'am, tumatanda si Looking ko. Thank you. Uy, ikaw lang nagsabi niyan. Hindi pala. Sa 10, 2, pangalawa ka. Diba? Thank you, Annalyn. Alam mo, Annalyn, gusto kong makita yung mga John Marco dati. Yung mga tulad mo na hindi ako sinira, di ba? Ang dami. Annalyn, siguro do sa 300 na parents. I-times 2 mo yun kasi 2 sila, nanay at tatay. Siguro meron doong 50 na hindi ako sinira. O di ba? Ang dami nila, di ba? Kaya gumupo ako eh. Pinagkaisahan nila ako. Merong naging leader doon eh. Pero siguro, I wasn't destined doon sa school. Kasi even yung Bungabong Essential School, sinira ako noon eh. Yes, I mentioned you. Kasama ka lagi ni Sir Mike para guluhin ako, di ba? I mentioned you. Iniiyakan ko kayo. You didn't stop. Hanggang eto na ako. Yun lang yung time na nag-stop kayo. Pero yung mga politiko, they didn't stop. Huminto lang sila nung meron na akong dokumento from my mom. Ang pinagtataka ko lang, ano bang meron ako? Threat ba ako sa inyo? Para hindi kayo huminto to destroy my life? Yun lang yun eh. Pero, still, nakatayo ako. Kasi sabi ko nga, ano ba yung reward na meron ako?
doon sa mga ginawa ko. Naging masama ba ako para mag-suffer? Pero, ang alam ko kasi, yung rainbow na nasa dulo, hindi madaling makuha. Talagang puro struggles ng pagdadaanan mo. Kaya hindi ako sumusuko eh. Kasi naniniwala ako yung rainbow, makukuha ko yun. Kaya lang, ang prayers ko, sana, pag medyo nasa gitna na ako para ma-reach out ko yung rainbow, at least nai-enjoy ko naman yung fruit ng labor ko, diba? Ma'am, sayang nga po. Kaganda pa naman ng school natin dati. Very inspired po ako magturo noon. Kasi idol po kita. Ingit niya sila, ma'am. Sa inyo po. Thank you, teacher. Teacher ko siya dati, si Annalyn. Diba? Asa bungabong ka pa ba? Nasa bungabong ka pa ba, Annalyn? Masyado nila akong binakbakan. Minsan tuloy, sabi ko, parang walang lugar sa Bungabong Nueva Ecija yung pagtulong, no? Parang hindi nila ako na-appreciate, di ba? Thank you. Kasi merong isang ikaw na lumantad, di ba? Alam mo ba, Annalyn, ang bumabanat sa akin, isa yung mga naging teachers ko din noon. Yung mga hindi gumagawa ng lesson plan, yung mga laging late, kung hindi late, absent, tapos ibibitin yung mga estudyante, tapos wala akong magagawa kundi solusyonan yung kanilang ginawa. Tapos bandang huli, papalisin ko na kasi nadadamage na yung mga bata. Pag ang isang teacher hindi gumawa ng lesson plan, hindi yung school ang dinadamage yung bata. Pagka yung teacher laging absent o laging late, hindi nadadamage yung school. Nadadamage yung school in the sense na kasi hindi nakukuha ng bata yung tamang para sa kanila. Naka-on pala to. Kaya umaamoy. Kasi magigisa ako ng gulay. Ito yung last gulay na nasa freezer. Iluluto ko siya para may gulay kami ng pasyente. Para pagdating ng mga anak, bili lang sila ng pizza, ng sandwich, gano'n lang dito. Sabi ko, hindi ako tatagal sa inyo. I eat rice every day. Dati, nag-stop na ako sa rice, pero sabi ko, siguro, yung konting amount ng rice na kakainin mo, it won't affect you. Basta moderation lang. Yes, ma'am, still in Bungabong po. Pero sa Tarlac po ako na-assign ngayon sa warehouse manager and purchaser. Wow! Pag umuwi ako, sana malaman mo dito. Ina-announce ko naman sana magkita tayo, teacher, di ba? I wanted to have yung gusto kong may makita na kasama ko noon, di ba? Ang sarap kasi na kasama kita noon, ito ko pa rin pala ngayon. Di ba? Meron ako mga teachers noon na tinatouch ko sila, pero ina-avoid nila ako. Tinatouch ko pa rin sila, hinahabol ko pa rin sila, hinahanap ko, kinukumusta ko, pero ina-avoid nila ako. Ina-add ko sila as friend sa Facebook, pero hindi nila ako ina-accept. Pero still nandun yung request ko. I don't know why. Pero siguro, ang iniisip ko, kasi meron akong teacher na one time, humingi siya ng tulong sa akin, nung may sakit yung nanay niya, nasa Marikina ako, hirap din ako sa pera, hindi ko siya natulungan. Yun. Hindi na niya talaga ako tinitignan, hindi na talaga niya ako pinapansin. Sabi ko, yung 10
na pinagsamahan natin na maganda. Nagkaroon ng pang-11 na humingi ka ng tulong sa akin. Pero dahil gipit ako, hindi kita natulungan, isinumpa mo na ako. Parang gano'n di ba? Nakakalungkot. Very vocal ako, sinasabi ko yun sa mga anak ko, sabihin mo kay teacher. Dahil ba doon na hindi ko natulungan yung nanay niya, nung nagkasakit, gipit din ako noon, tatawa lang daw. Sabi ko, sana maging reasonable siya, na one day, merong 10 kaming pinagsamahan na maganda, di ba? Ganun ang tao judgmental, malupit, di ba? Hindi ba Annalyn na mabagsik? Wow, ang haba na nitong vlog ko pero gusto ko pa ring habaan. Maybe simply because you're my family. Pag merong disargumento sa mga anak, di ba? Meron tayong kaibigan na kinakausap natin kasi nagtampo ako sa anak ko. Di ba, friend? Parang gano'n di ba? Ako, pagka merong disargumento, takbo ko dito sa Facebook Anything na pagka nag-iinarte na naman yung kabit ng tatay ng mga anak ko, pumapapil na naman. Dito ko tumatakbo sa Facebook. Ala na. Kasi dito sa Amerika, akala ko friends ko sila, tinutulungan ko sila. Nung pinahiram ko yung trabaho, kasi may utang daw siya, ano ginawa nung tinuturing kong ate, ang tanda na. Nasa 70 na, winalang hiya pa ako, di ba? Walang yan mga Pilipino dito sa Amerika. Mga walang hiya talaga. Di ba? Hindi pa ako, meron pala akong hindi walang yung kaibigan, si Maricel, ayan. Si Rosel Villar, or taga-Bungabong yun, hindi walang hiya yun. Tinutulungan nila ako sa abot ng makakaya nila talaga. Sino pa ba? Pinapinoy? Si Ate Ninfa, si Madeline, di ba? Sino pa ba? Di ba? Bilang na bilang, ano? Si Lou, di ba? Sino pa ba? Bilang na bilang. Hindi ko nga maalala iba. Di ba? Si Ate Jean, ayan, di ba? No? Ang masakit lang dito, pag nalaman nilang divorsyada ka o nag-iisa ka dito kahit may asawa ko sa Philippines, nililigawan ka ng may asawa. Shit, sabi ko. Ang tawag nila doon, marriage, friends with benefits. Ano ba yung benefits? Sex. Friends with benefits. Ba't ka ako sinasabi pang with benefits? Sabihin mo na, friends tayo pero with sex. Ganon dito. Di ba? Ganon dito. Shit ka, sabi ko. Friends with benefits. Diretso dapat. Friends with sex. Di ba? Ganon dito sa Amerika. So, what's the use of going out? Seeing friends. Di ba? Kung hindi naman maganda yung magiging result ng friendship. Even my sisters dito, mga kapatid ko, pila kami magkita. Ate Jeng, mag-get together tayo, bla bla, ganun, darating ka ba? Hindi. Hindi ka mag-day off, wag na, makakagulo ako sa inyo. Ganun na ako Kasi, pagka nakita ko yung mga Pilipino, ang dami nilang pinagkukwentuhan tungkol sa Pinoy. Sabi ko, itong mga to, mga ewan. Pag nakinig ka, yung kasama nila na hindi umatendo sa party na yun yung usapan nila, tapos negative. Sabi ko, what for? Di ba? I don't like you. I don't like those people. Di ba? Mga Pinoy, di ba? Shit, sabi ko, mga Pinoy sa Amerika. Yes, ma'am. Ganun po talaga ang ibang tao. May magawa kang 10 maganda, may isa ka lang maling nagawa. Wala na po lahat ng maganda. Ngayon, ma'am, I'm looking forward po na magkita po ulit tayo. Pag-uwi niyo po. Get my number. Ito number ko to, mula pa noon hanggang ngayon. Kung meron ka ng number ko noon, yun pa rin yung number ko, teacher, hanggang ngayon. 0917-878-9135. Kung meron ka ng number ko noon, yun pa rin yung number ko hanggang ngayon. Pag nasa Philippines ako, yun yung number ko hanggang ngayon. Pinagagamit ko yun kay Jejo. 0917-878-9135.
Oh, kayo po, baka gusto nyong makamit ako one day. 0917-878-9135. Yun yung number ko. Teacher ha. Yan na, sinabi ko sa yung number ko. Maraming tao nagpapalit ng number, pero ako hindi ako nagpapalit ng number. Why? Kasi yung DepEd, kinokontak pa rin ako pagka mayroong reklamo sa kanila galing sa mga estudyante ko at mga magulang. Hindi naman ako nireklamo ng estudyante, mga magulang. Kasi marami silang bla bla, ganito dada, o di ba no? So, I need to comment. So far, so good. Magkukwento sila sa DepEd ng hindi totoo, sasagot ako, o tatahimik ang DepEd, o di ba? Kayo naman, nasunugan na nga ako eh. Iniwan na nga ako nung asawa ko. Nasunugan ako. Tapos, sisiraan nyo pa ako. Kalupit nyo talaga. Di ba? Kaya kayong mga tigabungabong eh. Nakakatuwa ugali nyo eh. Pero, kare-kare, yung mga ugali nyo, dito rin sa Amerika meron. Diba? So, I was just trying to be, siguro, nagiging prangka ako na. Talagang prangka ako noon, mas prangka ako ngayon. Tapos, yung takot ko sa batas noon 5, ngayon 15. Kasi takot ako talaga sa illegal. Takot ako talaga sa batas. So, yun, siguro dito na ako mag-i-end kasi ang haba ng masyado. Dami ko nang nasabi. Ang punto ko lang ito. Pagka sa pamilya, lalo sa anak, meron kang dapat i-correct. Masakit mag-correct. Masakit ang corrections. Masakit ang pagtatama. Kasi, totoong masakit yung totoo. Totoo na hindi maganda ang kinikilos, hindi maganda ang ginagawa, so kailangan i-stop. Kailangan suhetuhin para magkaroon ng improvement not for today, but for tomorrow. Di ba? Got it po, ma'am. Inggit lang po yung mga yon, ma'am, sa inyo kasi mas maganda ka. Kakatawa ka. Sabi ko nga, ito, last ko sasabihin. Sabi ko nga, Annalyn, sa Kabets, tapatan tayo kung magkaedad tayo. Hindi tayo magkatapat ngayon, hindi tayo balanse. Kasi, edad mo, nasa 30s ka, nasa 60s na ako. Diba? Pero kung yung edad mo, edad ko rin ngayon, wala ka. Nagyabang pa, no? Sige, thank you for joining. Uli, si caregiver na ito ng Illinois, USA. Pag nag-retire, hardinera. Loves ko kayo. God bless sa ating lahat. See you, Annalyn Concepcion.